Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nagagalak po ako na muli nagkasama-sama po tayo para po ngayong gabi para po muli pag-aralan po ang salita ng ating Panginoon at kung ano man po yung matutunan natin nawa po ay maging aral at magamit po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, Lord, we honor you, we praise you, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigay niyo po kami ng oras para po nilay, Panginoon, sa mga iyong salita, Lord God. Lord, nawa po linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Kayo pong kumilos sa aming buhay, Panginoon. Kayo lamang maitaas sa aming gawain, Panginoon. Muli, nawa po ang bawat isa ay i-bless niyo po, Panginoon. Maging ako po na magbabasa ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, kayo lamang po ang itataas namin sa gabing ito. Wala pa kaming maibabalik sa iyo, kundi papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Alam ko po na may kanya-kanya po tayong gawain ngayong gabi pero natutuwa po ang ating Panginoon dahil pinili po natin na maglaan ng gantong oras at gawain para po pakinggan at makapag-aral po ng kanyang mga salita. Ayan po, sige po, magsimula na po tayo. Ang magiging message po na ko po ngayong gabi, ang gusto pong ipahayag ng ating Panginoon ay patuloy lang po yung series natin sa mga characters in the Bible at kung ano man po yung mga story nila na makukuhanan po natin ng aral at may apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon. So yung ngayong gabi po, ang pag-aaralan po natin, ang tatalakayin po natin ay tungkol po sa character sa buhay po ni Bartimaeus. So, alam ko naman po na marami na rin po ang familiar sa story na to, pero maganda pa rin po na himayin po natin kung ano po ba talaga yung gustong ipahayag ng ating Panginoon sa buhay po sa story ni Bartimaeus. Ang ating pong text ay manggagaling po sa Mark 10, verses 46 to 52. So, meron din po tayo dito. Babasahin ko rin po. Kung meron po tayong mga Bible, maganda po na masundan nyo ako para makapag-take down notes po kayo. Sige po. Unahin ko na po sa verse 46. So, sabi po dito, Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. So dito po sa verse 46, makikita natin kung ano po yung setting or kung saan po nangyari ito at kung sino po si Bartimaeus, which is yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, nandun po sila, ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples sa Jericho at sinabi po dito na we're leaving the city. So, paalis na po sila. When a blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. So, si Bartimaeus daw po ay isang blind man. Sabihin po, hindi po siya nakakakita at mapapansin po natin, hinighlight po yung was sitting by the roadside begging. So, isa po siyang blind beggar. So, hinighlight po dito na si Bartimaeus ay may spiritual, physical and spiritual need. Kasi po siya ay blind beggar. At kung mapapansin po natin na ang Panginoong Jesus nga po ay currently leaving the city. So, ito na lang, kung maisip po natin, may imagine po natin yung scene na to, na paalis na po ang Panginoong Jesus. Ito na lang po yung only chance ni Bartimaeus para po ma-meet niya or makilala niya ang ating Panginoong Jesus. So, yung susunod po na verse,
Sabi po sa 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Verse 48, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. So, nung nalaman po niya na napaalis na nga po ang ating Panginoong Jesus, narinig niya po na nandiyan na nga po ang ating Panginoong Jesus, and he shouted, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, bilang isang tao na hindi nakakakita, so, ang pinaka-first sense po natin niya na pwedeng gamitin is yung kanyang pandinig, di ba po? So, he recognizes or nakilala po niya ang ating Panginoong Jesus through hearing. So, nung time na to, nung na-realize niya na nandun na po si Jesus of Nazareth, tinawag niya po to na Jesus, Son of David, and sumigaw po siya ng have mercy on me. So, nire-recognize po ni Bartimaeus na ang Panginoong Jesus ay ang anak ni David, which means yung belief, showing the belief that Jesus is the promised Savior. So, hindi pa man din po niya nakikita ang ating Panginoong Jesus, naniniwala na po siya na ito na siya ang tagapagligtas. So, dito pinapakita po ni Bartimaeus yung humility and trust niya or yung faith niya sa ating Panginoong Jesus. But then again, since nga po blind beggar siya, which is outcast or usually no time na yun, sila po yung wala masyadong provision dahil kailangan nga po nila ng support ng iba or dependent sa iba. So, sa part na to, maraming opposition na parang hindi siya pinapansin or sinasabi sa kanya na told him to be quiet. So, pinapatahimik siya. Pero despite that many rebuked him, he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. So, dito, ang pinakita po ni Bartimaeus ay yung kanyang persistent faith. Na imbis po na mag-give up siya, dahil pinapatahimik siya ng mga tao, ay lalo pa po niyang nilakasan yung sigaw niya para po marinig siya ng ating Panginoong Jesus. Dahil yun naman po ang kanyang kayang gawin. Nung narinig niya, siya ay nag-respond agad para tawagin ng Panginoong Jesus. At hindi po siya basta nag-give up na siya po ay masilent or patahimikin, kundi lalo pa po niyang nilakasan ng pagtawag sa ating Panginoon. So, susunod po, sabi po dito sa 47, verse 47, when he heard tama po. Sabi po dito sa verse 49, sabi po dito, Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man, cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. So nung part po na to, 'di ba po, nung pag-shout po ni Bartimaeus ng Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang respond po ng ating Panginoong Jesus, siya po ay tumigil at sinabi, tawagin niyo siya. So, dito, nakita natin yung respond ng ating Panginoon sa faith ni Bartimaeus or kung ano man yung ginawa, yung persistent faith or yung pag-call out or pag-seek po ni Bartimaeus, nakita po yun ng ating Panginoon. So, Jesus responds to faith. Narinig po niya yung persistent cry and yung shout po ni Bartimaeus at siya ay tumigil. At nag-show po ito nung his attentiveness
to those who seek Him. So, talaga pong napapatunayan natin dito sa scene na to na ang Panginoong Jesus ay nakikita kung sino po yung mga nagsisik sa Kanya, yung may persistent faith. At pinapakita po yung compassion ng ating Panginoong Jesus para po tugunan or i-meet tayo sa ating misery or kung ano man po yung current state ng ating buhay. So, mapapansin po natin dito na pinatawag niya po si Bartimaeus. So, Jesus involves others. So, he tells the crowd to bring Bartimaeus to him, showing how disciples should encourage others to come to Christ. So, yung nasingit din po dito yung pinatawag po ng Panginoong Jesus si Bartimaeus. So, makikita rin po natin dito yung kahalagahan na tinuturuan po talaga tayo ng ating Panginoon bilang isang disipulo or disciple niya na mag-encourage ng ibang tao na lumapit po sa ating or makilala pa ang ating Panginoong Jesus. So, dito naman po sa verse 15, nakita natin yung immediate response ni Bartimaeus na hindi po siya nag-hesitate. Pinakita niya yung eagerness niya and yung readiness niya to approach Jesus. Jumped to his feet and came to Jesus. Hindi po siya nagdalawang isip or nag-doubt na ako ba talaga yung tinatawag niya. Pero ready siya agad when God or when Jesus calls him. So nakita po natin dito yung eagerness po talaga ni Bartimaeus nung tinawag niya ang ating Panginoon. At dito po sa verse 51 to 52, nung pumunta na po si Bartimaeus sa ating Panginoon, sabi po tinanong po siya ng ating Panginoon, sabi po dito, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus. "Your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Di ba po, napaka-iksi lang po ng ating verse, napaka-iksi po ng kwento na to, pero yung story or nangyari sa buhay po ni Bartimaeus, pero napakaganda po ng flow at yung makukuha po nating aral patungkol dito. Nung tinanong po siya ng ating Panginoong Jesus, "What do you want me to do for you?" At sumagot naman po si Bartimaeus na gusto po niyang makakita. At immediately, nakuha po niya yung gusto niya. Your faith has healed you, sabi po nating Panginoong Jesus. And immediately receive his sight and follow Jesus along the road. Mapapansin po natin dito na ang Panginoong Jesus asked direct question. So, direct po yung ano ba kailangan mo sa akin? Yun mismo ang tanong ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi niya alam kung ano yung pangangailangan natin. So, even though Jesus know our needs, ini-invite pa rin niya tayo to express them in faith. Gusto ng ating Panginoon na nagsisik tayo sa Kanya, nag-a-ask tayo sa Kanya kung ano yung kailangan natin sa Kanya, na may kailangan tayo. Ina-acknowledge natin na kailangan natin ng Panginoong Jesus. Kahit na ang Panginoong Jesus mismo, alam na talaga yung pangangailangan natin. Gusto pa rin niya, ini-invite pa rin niya po tayo na i-express yung express them in faith. So, yung respond naman po dito yung Bartimaeus, Bartimaeus know what he wants. He doesn't ask for money, but for sight. So, pinapakita po dito na parang yung spiritual vision yung mas importante para sa kanya imbis na materially. Kasi beggar siya meaning, mahirap siya, nasa poor side siya ng society. So, imbis na kayamanan or material things yung hilingin niya, ang hiniling niya ay makakita or more than physical eyesight, kundi spiritual vision. So, dito nakita po natin nung inas po to ni Bartimaeus, agad-agad po siyang na-heal. At hinighlight po dito, or sinabi po natin, Panginoon, your faith has healed you.
makikita po natin na faith leads to healing. So, talagang sinabi po niya na that it was Bartimaeus' faith, not Jesus' power that led to his healing. So, kasunod po nung nagkaroon siya ng immediate healing, makita po natin dito yung ginawa ni Bartimaeus and follow Jesus along the road. So, nagkaroon po agad ng transformation na once healed, chooses to follow Jesus, showing through faith results in action. So, napakaganda po, naging flow nung kwento na to kung ano po natin na narinig po ni Bartimaeus na nandyan po ang Panginoong Jesus, in-acknowledge niya, tinawag niya ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang niya basta tinawag, kundi persistent po siyang nagsik sa ating Panginoon despite ng challenges or yung ginagawa ng iba sa Kanya. At doon nakita natin na nakikita ng Panginoon kung sino po yung nag-approach or nagsisik sa Kanya. At tinanong din po ng Panginoon dito nga po kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa kay Bartimaeus sa blind beggar na ito. At alam po ni Bartimaeus yung gusto niyang sa buhay niya. Gusto niyang mangyari. At doon, nakita ng ating Panginoon yung faith na kung anong merong faith si Bartimaeus at yun yung nakapagpagaling sa kanya. So, ano po yung mga points or key points na pwede po nating matutunan at ma-apply din po dito sa buhay. Napakita po sa story na to yung persistent faith. That the true faith is often demonstrated by refusing to give up even when things seems difficult. So, dun po sa story na to, yun nga po, na pinakita niya na meron siyang faith na hindi lulupaypay despite na yung challenges. Yung challenges po sa part ni Bartimaeus is yung mga tao na nagpapatahimik sa kanya at yung blindness niya mismo. At yung nasa gilid lang siya na pwedeng hindi siya mapansin, pero meron pa rin siyang faith na pinakita niya sa ating Panginoon at hindi niya inayaan na manghina yung loob niya dun sa mga nag-o-oppose sa kanya or yung mga challenges sa buhay niya. Ganon din naman po tayo. Sometimes when we face difficulties or pakiramdam po natin, discouraged tayo, tapos naririnig natin yung mga marami pa tayong narinig na negative or yung mga voices ng na hindi nakakatulong sa atin at doon tayo nag-start na mag-doubt at yung nagpe-prevent sa atin na mag-seek pa sa ating Panginoon. So may mga time po talaga na ganun, pero mapapakita po natin na persistent yung faith natin. Sabi nga po dito, true faith is often demonstrated by refusing to give up. Pag pinili po natin na hindi lupaypay or wag po tayo mawala ng pag-asa, dun po natin dun po natin napapakita kung anong faith ang meron tayo. Even when things seems difficult. So sabi nga po nila, di naman po nawawala ang problema. Sabi po nila yan sa buhay po natin, talaga naman po laging may problema. Pero di ba po mas mahirap na mabuhay ng may problema na wala pang Jesus? Di ba po, mas pipiliin natin na magkaroon tayo ng Panginoong Jesus sa buhay natin despite the challenges na kinakaharap po natin sa buhay. So dito, mapapakita po natin na we can learn to persist in prayer bilang mapapakita po natin sa panalangin na naniniwala po tayo na God can hear us, that God hears us. Even when circumstances seems discouraging. Gaya po ni Bartimaeus na hindi po siya napatahimik. Isa pa po na makukuha po natin dito sa storya po ni Bartimaeus is yung God responds to our needs. So, na-highlight nga po kanina na
nagpakita po ng compassion ng ating Panginoon dahil tumigil siya, hindi niya in-ignore si Bartimaeus dahil ba or dismiss him because he was beggar kung siya man po ay pulubi. Instead, tumigil po siya at pinatawag niya na lumapit sa kanya. So, pinapakita po dito na Jesus sees us as individuals no matter how society views us. So, meron po pagkakataon na feeling po natin, hindi tayo nakikita ng Panginoon dahil ba mahirap lang tayo, yung mga mayayaman lang ba yung binibless, yung mga feeling po natin hindi tayo naririnig ng ating Panginoon. Pero dito po, sa buhay po ni Bartimaeus, pinakita po natin, Panginoong Jesus, na meron siyang compassion for all. Pinakita na dito na Jesus is not too busy or not too busy or too important to notice our pain or our cries for help. So, nakikita po ng Panginoong Jesus lahat ng paghihirap at yung mga dinadaing natin sa Kanya. Alam po ng ating Panginoon yan. So, we can trust that God will provide what we need in His perfect timing. So, nung sa part po na yun, tinanong po ng ating Panginoong Jesus directly si Bartimaeus kung ano ba yung kailangan mo sa akin. So, he expressed, si Bartimaeus naman po, in-express po niya yung pangailangan niya openly. So, napakita po dito na God cares about needs, both physical and spiritual. So, sabi ko po kanina, hindi po dahil hindi alam ng ating Panginoong Jesus yung pangailangan natin. Alam po niya, He invites us to ask. Naalala niyo po yung katuruan din po last Sunday na baka naman hindi specific yung hinihingi natin sa ating Panginoon. Or baka hindi tayo kumakatok talaga sa ating Panginoon. Baka hindi natin siya sinisik, ina-ask kung ano yung pangangailangan natin. Hindi dahil He doesn't know our needs, but because He wants us to acknowledge Him, and trust Him to meet them. So, ganda po na sinasabi po natin mismo sa ating Panginoong Jesus kung ano ba yung gusto natin or ano ba yung pangangailangan natin. At doon, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesus na ipaprovide niya yun kung ano yung pangangailangan natin in His perfect timing. So, when we have needs, kahit man po malaki man o maliit, dapat confident po tayo na dalhin to sa Panginoon, na i-brought natin sa Panginoon na, Panginoon, gusto ko po na mabless ako ng ganito, gusto ko po sanang i-upgrade tong sasakyan namin, gusto ko po sana, Panginoon, na i-bless niyo pa po ako sa trabaho ko, Panginoon, na ma-promote ako sa gantong position, gusto ko po sana, Panginoon, na matugunan yung pangangailangan ng aking mga magulang. Gusto ko po sila madala sa mga magagandang pasyalan. Gusto po ng Panginoon na maging specific tayo kung ano yung gusto natin or mismong pangangailangan natin. Kung kinakailangan, talagang sabihin po natin sa Kanya to through prayer talaga na ipakita po natin kung ano po yung desire ng puso natin at maniwala po tayo na ipaprovide po ito ng Panginoon, na ina-entrust natin to sa Panginoon, gaano man po kalaki, kaliit, kung ano man po yung gusto natin ngayon sa stage ng buhay natin, kung gusto po natin ng peace, gusto po natin ng ma-forgive tayo, forgiveness to others, ma-forgive naman po natin yung iba, gusto po natin ng anything na healing, provision, or sa buhay po natin, sa mga, kung meron man po ditong mga singles, gusto natin makita ng spiritual partner in life na bibigay sa atin ng ating Panginoon, or gusto natin bumuo ng pamilya, magkaroon ng anak, magkaroon ng mas magandang bahay or sasakyan, anything, ano man po,
malaki or maliit, magkaroon po sana tayo ng confident na ibigay at dalhin to sa ating Panginoon. So, Jesus is always available to respond to us with His mercy and power. Gaya po ng ginawa po ni Bartimaeus na persistent po siya sa pagsik sa ating Panginoon at alam po niya, clear po at direct po niya sinabi ko ano yung gusto niyang gawin ng Panginoon para sa kanya. Gusto niyang makakita. At yun naman po ay pinagkaloob ng Panginoong Jesus sa kanya immediately. So, imagine po natin yung naging respond ng ating Panginoong Jesus. So, ano pa po? Yung highlight din po doon is yung faith leads to healing. So, our faith opens the door for God to work in our lives. Talaga po sinabi ng Panginoon na, go, your faith has healed you. So, pinakita po dito na yung healing na tanggap ni Bartimaeus is not just a physical restoration of sight, but also a reflection na yung spiritual sight ni Bartimaeus and yung understanding niya ay na-restore. So, napakaganda po na kung saan tayo dinadala ng ating pananampalataya na kaya po ito maging kaya ito po yung susi. Yung faith po natin yung susi doon sa para ma-unlock natin yung power kung ano man po ang meron ng kung gaano po kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon po magsisimula yung healing, yung provision, blessing. Magsisimula po yun kung meron tayong true faith sa ating Panginoon. So, kahit po physically blind si Bartimaeus, meron po siyang spiritual insight. He recognized Jesus as the Messiah, unlike many others in the crowd who could see physically, were spiritually blind to who Jesus really was. So, dahil po sa faith ni Bartimaeus, nagkaroon po siya ng healing. Meron po siyang spiritual insight. Hinighlight po na dito na unlike po dun sa mga crowd or yung ibang tao dun na physically nakakakita pero spiritually blind naman dahil di po nila kilala ng totohanan ng Panginoong Jesus. So, sabi nga po nila parang have a childlike faith. Kasi po, ang mga bata, di ba po, sabihin na, ikwento lang natin sa kanila na ganito mag-pray tayo kay Jesus, papagalingin ka ni Jesus, naniniwala siya. Kahit na wala pa siyang nararamdaman na or kahit sa masmus ng isipan ng isang bata, naniniwala na niya na totoo at naniniwala siya na papagalingin siya ni Jesus. So sana po, ganun din po tayo na magkaroon tayo ng childlike faith. Di naman daw po tayo dapat magkaroon ng blind faith, pero i-consider po natin yung mga blind men na naniwala na po sa Panginoong Jesus bago pa po sila makakita. So, napakaganda po na maging aral or maisip po natin yun na makapag-deep pa po ng faith natin at yun po yung magdadala po sa atin sa mga journey natin bilang Kristiyano. So, panghuli po, isa pa po sa maano po natin is yung immediate transformation. Kasi po, di ba po si Bartimaeus, nung natanggap po niya yung healing, nakakita siya, sinabi po niya na he didn't just, after he received his sight, he didn't just go back to his old life. Hindi siya bumalik sa pagkapulubi or dun man sa gilid kung nasan man siya. Instead, he followed Jesus. So, napakaganda pong significant step po to sa buhay po ni Bartimaeus. Ganon din naman po tayo. Sabi po dito na, respond to Jesus' call by following Him and becoming His disciple. So, may mga pagkakataon sa buhay po natin na tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin po natin. Alam ko po sa inyo na about isa po sa atin may testimony na masasabi na talagang kumikilos po ang Panginoon sa buhay natin. So, once natanggap po natin yun, yung true transformation dapat natin is nagli-lead through action. So, when God answers our prayers and heals us,
the appropriate response is to follow Jesus more closely. So, nawa po ganun tayo bilang Kristiyano na alam po natin na once pinagkaloob sa atin yung blessing na yon na binigay na po sa atin yung hinihiling natin or pangangailangan natin. Sana po maging response natin ay patuloy po tayong maglingkod at lalo pang lumapit sa Panginoon, nagpasalamat sa Kanya. Faith in Jesus leads not only to healing, but also to new direction in life. So, marami pong through answered prayer, nababago yung buhay natin, nararamdaman natin na isa na tayong bagong Kristiyano, nawawala yung mga past old version natin. And we choose to live according to His will, becoming His disciple. So, yun po yung flow na sana masundan natin. Seek Jesus, ask kung ano man po yung pangailangan natin. Once na-receive na natin, doon na po tayo lalo pang mag-follow sa ating Panginoon and become His disciple. So, iiwan ko lang po sa inyo yung mga katanungan na to maging sa akin at sa atin pong lahat. Nawa po maging reflection po ito na, do I trust Jesus even when I don't fully understand what's happening in my life? Tanungin po natin sarili natin, talaga po bang pinagkakatiwalaan natin ng Panginoon sa gitna ng ating mga problema, sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin? Talagang mga mapagkakataon hindi po natin naiintindihan ba't nangyayari to, bakit hindi pa nangyayari yung mga gusto natin mangyari, or bakit na-redirect tayo sa iba imbis na dun sa gusto natin. Pinagkakatiwalaan po ba natin ng Jesus natin sa mga ganung pagkakataon or sa buhay po natin? At isa pa po, has my faith in Jesus led to real change in my life? Talaga po bang yung pananampalataya natin ay tunay na nakapagpabago ng ating buhay? Sana po makita po sa atin yun bilang Kristiyano. Alam po natin na na-receive na natin yung, lahat po tayo ay may grace na natanggap. At dun po mapakita natin na talagang binago na po ng Diyos ang buhay natin. At naniniwala tayo na pinagkakatiwala natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, ang buhay natin despite sa napakadaming challenges bilang sa mundong ito. So, ayun lamang po. Nawa po mapag-isipan po natin yung ano man po yung aral na makuha po natin dito at malaman po natin na ang Panginoong Jesus po ay talagang nagpo-provide sa mga nagsisik sa Kanya, and yung faith po natin yung makakapag-move ng mountains or kung yung makakapag-grant ng power ng ating Panginoong Jesus. So, yun lamang po. Kung meron man po tayong gustong ipanalangin pa, samahan niyo po ako bago po natin i-end ang ating life. Tayo po muna'y manalangin. Panginoong Jesus, na makapayanan sa lahat, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na marami po kaming natutunan, Lord God, bilang yung mga anak. Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po ay nakikinig at naririnig niyo po ang lahat ng aming mga hinaing, Panginoon, Lord God. Alam po namin na kayo po ang Diyos na may awa, kayo po ang Diyos na may compassion, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Lord, alam ko po na may pangangailangan at may mga desire po ang bawat puso namin, Panginoon. Lord, itinataas po namin to sa iyo, Panginoon. At kung will niyo po, Panginoon, na i-provide sa amin kung ano man po yung para sa plano niyo po sa buhay namin, Lord God. Nawa po kayo po ang mag-direct sa amin, Lord God, at ibigay po ito sa inyong tamang oras, Lord God. Naniniwala po kami, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon, Lord.
anuman pong pangailangan ng bawat isa, healing, provision, blessing, Panginoon, forgiveness, peace, happiness, lahat po ng maliit man o malaki na pangailangan ng bawat isa, Lord God. Alam po namin na alam mo po ito, Panginoon, at tulungan niyo po kami na patuloy po kaming lumapit pa sa iyo, Panginoon, Lord God. At nawa po sa lahat po ng aming tinataas sa iyo, Panginoon, kayo lamang po yung mag-glorify sa buhay namin, Panginoon. Patuloy po namin kayong itataas sa lahat ng aming ginagawa sa buhay po namin, Lord God. Lord, muli, wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa inyong oras at yung may marami pa po tayong pagkakataon na magkasama-sama po mulit. Nawa po ma-share din po natin tong live para marami pa po tayong maabot na makilala ang ating Panginoong Jesus. Muli po, kita po tayo ulit sa ating Sunday at mga online services. Maraming salamat po and God bless.